Yan, good morning po sa lahat, no. This is Kuya Barbero TV. So sa video na to, no, sa lahat ng nanonood sa atin bago tayo magsimula, no, pasalamatan muna po natin ang Wildlife PH ano sa kanilang napakagandang video ano. At syempre, ito po ay mga kaibigan natin. Kasama po natin ito ano, Wildlife PH, napakabait po nito. At syempre, ito yung isa sa pinakagusto natin ng mga charity content creator no dahil sa ano po, napakabait nila. At tingnan nyo po mga guys, no, sa mga nanonood sa atin, obserbahan nyo yung kanilang paraan ng pakikipag-usap, paraan ng kanilang pakikitungo sa kanilang mga kapwa. Ano? Nakalagay sa kanilang YouTube is humanitarian, ano, humanity, no? Talagang meron silang ano, parang pakikipagkapwa tao, meron sila no. No, syempre, tingnan nyo rin sa kanilang YouTube channel, Wildlife PH, meron lang silang halos 100 na video, no, 100 videos lamang ano. So katumbas ng 2 taon nilang pagbablog, sa 2 taon nilang pagbablog meron na silang kalahating milyong followers o subscriber, pero 100 videos pa lamang ang nare-release nila ano. So ganun sila ka ano, ganun sila katinde o kahusay ano, hindi sila yung release ng mga charity ano. So ngayon panoorin natin ito at bigyan natin ng komento ano. Pero pasalamatan muna natin ito sila Wildlife PH no, sila isa-isahin natin dahil nagpapakilala rin po sila Kuya Fred ano, Kuya Joe, and then Kuya RJ yan, and Kuya Jason no. 4 po sila diyan nakalagay ngayon, kaya yun po muna yung ating pasalamatan ano. So panoorin natin ito. So sa mga Edreca loyalist supporter, Erica defender no, Erica fanatic, so pakisuyo po no. So suportahan nyo rin po sana yung mga ganitong advokasya natin ano. So salamat po. So panoorin nyo po, ipapakita ko sa inyo no. So kayo na po ang bahalang mag-obserba no. So tuloy po natin. Ito na po ang pang-24 na bahay na ginawa namin 5 magkakapatid simula nang kami ay mag-umpisang mag-vlog. Ginawa namin ito umulan man at umaraw. Pero bakit kailangan namin itong madaliin? Sino ang bibigyan namin ng bahay? At bakit siya ang napili namin gawa ng bahay? Bueno, nagpagala-gala po ako at nagpanggap na pulubi. Pero sa lahat ng tahanang napuntahan ko, sila ang may kahanga-hangang katangian sa kabila ng kanilang kahirapan. Tambay muna ako dito, gutom na kasi. Kita nga muna. May makaroni po dito kuya, kain ka. Pero mo, pinakain nila ako, pinainom ng tubig, at pagkatapos ay sila pa ang nahiya sa akin dahil hindi daw masarap ang inihain sa akin. Iyan ka na walang lasa. Masarap po. Masarap po. Sa akin po, masarap na ito. May sabaw pati. Kuya, ito may bata, plastic pa po. Ito kayo po. Siya nga pala si Ate Carmela. At ang kanyang ina na si Lola Carmen, 75 years old. May sakit si Lola Carmen na epilepsy at chronic kidney disease. At hindi na rin siya basta-basta nakakarinig. Pero dahil sa kanila... Okay, teka lang po. Ano po, epilepsy and CKD ano, kidney chronic disease, napakahirap ng sitwasyon ni nanay no. Talagang pinakita pa nila yung mga resibo ng kanilang bayarin ano. So ito yung mga dapat tulungan ano at bigyan talaga ng attention no. So kaya nga pinapakita ko sa inyo dahil etong mga content creator na ito, hindi ito na mimili ng kanilang tinutulungan as long as pakiramdam nila na kailangan ng tulong, awa yung nangingibabaw sa kanila, tinutulungan nila yan. So bisitahin nyo yung kanilang YouTube channel, mapapansin nyo ang laki po ng diferensya niya no sa ibang mga napapansin din natin ano. So panoorin nyo po yan. Nilang kabaitan, sinagot ng sponsor ang gamot ni Lola Carmen. Libre na daw sa kabaong. Hindi naman po. At inumpisahan na rin po namin ang paggawa ng kanilang bahay. Pero habang ginagawa namin ang bahay ni Lola Carmen, ito po ang sumunod na nangyari. So ito na po, nagbubong na kami ng kusina. Saka pipintura na kami ng pabahay. Bigyan din tayo kay ate kasi dadalhin po ba sa ospital si Anay Carmen? Masama po ang pakiramdam ngayon. I-confine ko po siya doon sa provincial. Sa provincial po, sa Dait pa. Opo, ngayon po mismo at hindi na po talaga kaya. Opo. Nasigaw na po talaga siya sa Sobrang sakit. Sakit niya ay Okay po, yan. Dadalhin po sa Daet, Camarines Norte, Provincial, si Nanay Carmen. Ano, yung mga nagtatanong dyan sa mga
loyalist ng Erica Defender, no? Dait na naman, ano? So, ito po ay mga taga dito lang sa amin, ano? At malapit po sa akin itong mga tao na to na pinakita ko sa inyo, ano? At syempre, kaya nga ako sinasabi sa inyo na itong mga tao na to ay talagang mabubuti dahil pare-parehas po kami nito ng iisa lang yung goal namin ang makatulong. At syempre, tingnan nyo po, sila po ay taga dito pero sila po ay independent na content creator, no? Sila po ay magkakapatid lang, hindi po sila sumasama sa iba't ibang mga grupo, ano? Sila ay tumutulong sa mahihirap pero nang hindi kailangan na masyado pang sumali sa iba't ibang mga panig, ano? Kagaya ko po yan, ano? Hindi po ako sumasali sa iba't ibang grupuhan ngayon kasi sinabi ko na po na mas okay sa akin yung mag-isa at independente, o kung kasama ko man, isa lang ay si JC The Barber PH lang po, ano? So panoorin niyo po ito, nakakaawa po si Nanay Carmen, dinala po sa Daet sa provincial ng Camarines Norte, ano? So panoorin po natin ulit. Kahit na sinabi sa amin ng kanyang apo na hindi siya kung makakabalik ng buhay si Lola upang makita ang ginawa naming bahay para sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng impormasyong natanggap namin, nagpatuloy lang kami sa paggawa ng bahay at umaasang makikita at matitirahan pa ni Lola ang pinagpaguran namin. At kung titingnan nyo, no, sa mga nanonood sa atin, mga sa Wildlife PH, no? So kung titingnan nyo, sila yung gumagawa ng bahay. Sila po, si Kuya Fred, si Kuya RJ, si Kuya Joe, and then si Kuya Jason, ano? Silang apat po na magkakapatid ang tulong-tulong sa paggawa ng bahay at sila mismo rin yung tumutulong sa financial ng pamilya na ito, no? Kahit kung titingnan nyo, ano, sila na nga yung gumawa ng paraan para matulungan sila Nanay Carmen. Sila pa rin yung gumawa ng bahay nila Nanay Carmen, ano? So nakakatuwa yung ganitong pagtutulungan nito magkakapatid at never po itong nagkaroon ng problema pagdating sa YouTube, ano? So basahin niyo po lahat ng comments sa kanilang YouTube, lahat po ay positibo at wala pong negatibo, ano? So ganito kaingat at kadisiplinado itong mga Wildlife PH na ito, no? So panoorin niyo po. Bahay. Kumakawal yung kanilang magiging kusina. Tapos ito yung kanilang magiging siya. Tapos sila yun, nagpipintura ng magiging pinaka kwarto. Tara po sa labas. Ayan po, nagdadamping kami sa magiging sahig ng kusina. Tinulungan kami ng mga anak ni Ate Carmen. Ito na po mga kawal, yung bahay. Hindi po natin sinira yung kanilang lumang bahay sa katabi. Ito po yung kanilang lumang bahay. Kaya kailangan na po talagang palitan na rin. Dito po sila dati nakatira. Ito po yung kanilang lumang bahay. May bibigay daw po yung panganay na anak ni Ate Carmen. Bunso. Ulam namin? Thank you. Lagi po kami may supply ng ulam dito mga kawal. Salamat ha. Ito po mga kawal, yung dating bahay nila. Kaya po si Sian may kinukuha dun sa cabinet niya. At ito na po yung bagong bahay nila. Ito po yung update. Ito na po. Ito sila natin na kayo. Ate, kumusta? Nang sa wakas ay gumaling si Lola Carmen at makalabas na ng ospital, oras na para makita niya ang bahay na ginawa namin para sa kanya. Wow, ang ganda. Hawak ka. Yun! Ang ganda ng bahay ko. Hindi na pangit. Salamat po. Pinapangit noon.